Peace I am giving you, not as the world gives, but my peace I give unto you. Good morning, everyone. Let us explore these words from the mouth of the Lord Jesus Christ. Kung bubulay-bulayin niyo siyang mabuti, marami tayong mapupulot dito na aral at revelation. Alam nyo kasi, sometimes when we read the Bible, no, God's Word, Jesus' Word, no, aminin po natin sometimes, focus tayo, nakalagay ang mga isip natin sa mga gagawin natin right after. Pero because of that, nakakalimutan natin yung sustansya ng kanyang mga salita. At ang pinakamaganda pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ito po yung gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag niyo pong gawin persahan. Sa buong maghapon, kung kailan po kayo free, kung kailan magaan, ang lahat, doon kayo magbasa ng Biblia. Sapagkat promise, sasabihin ko po sa inyo, doon lalabas ang mga revelasyon. Kasi pag occupied ka ng mga gagawin mo and all that, you know what? Hindi naman po religion ng Christianity. May nakasanayan din po ako dati na, I should do my devotion every morning, paggising ko, ganito, ganyan. Ganon ako dati. Pero napagtanto ko, hindi naman religion ng Christianity. Pag ginagawa ko yung, sometimes yung, I will force myself to do it, maski marami akong, you know what, iniisip, ginagawa, wala akong nakukuhang revelation. Pero alam nyo, may time na kapag ka sa maghapon yung ako ay wala akong ginagawa, tapos I will pick up my Bible o my cellphone, tapos magbabasa ako ng salita niya. Mas maganda po isang chapter. Grabe yung revelation. Talagang wow, pop up talaga siya. Kaya minsan nga po, abang nagde-devotion ako, kukunin ko na itong cellphone ko. Sabi ko, Lord, teka lang po, time out muna dito sa devotion. Kailangan kong i-record ito, baka mawala sa akin yung revelation na sinasabi mo. Kaya minsan, di po ba nag-vlog ako, biglaan lang. Ayun, ganun po. Grabe ang revelation ng Panginoong Hesukristo. Okay, ito pong gusto ko sabihin doon sa talata natin ngayon. Peace I'm giving you. Okay? My peace I'm give to you. My peace I'm giving you. Anya. Sabi yan, not as the world gives, but my peace I give unto you. Ibig sabihin, kung gusto ko sabihin sa inyo, unang-una, yung peace ni Jesus, yan ang binibigay niya sa atin. Mga believers. Sa mundong ito, alam ng Panginoon, nandito tayo, marami po ritong pagsubok, may mga landasin sometimes na hindi mo maintindihan ba't nangyayari. Pero alam po ba ninyo, pag alam mo na yung kapayapaan ng Prince of Peace ay nasa iyo, perfect, panalo ka talaga. It's only about being conscious na nasa iyo ang peace. Kasi sometimes, alam mo, pag nakakalimutan mo yung peace na nasa iyo na, ang buhay mo hindi na peaceful. Fish na. Nagiging fish. Hindi ba? Oh, hindi na maganda, hindi na tama, masagwa. Kaya sabi ko po sa inyo, ang buhay, para hindi maging masagwa ang buhay mo, hindi maging catastrophe, ang buhay mo, kailangan alam mo na yung kapayapaan ng hari ng kapayapaan, let the peace, yan, ganda nung kanta ng Hillsong, let the peace of God reign. I love it. Pinapakinggan ko kanina no, sa Spotify. At ito po ang maganda, yung kapayapaan, let the peace of the Prince of Peace dwell within us. Problema na nakalimutan natin, peace pala tayo. At saka minsan kung umakto tayo para tayong hindi Kristyano, sometimes pag may narinig tayong parang situation na parang, naku ganito na, negative agad tayo. Yeah, including myself. Wala pong plastikan sa Christianity, totohanan lang po yan. Parang naku Lord, anong mangyayari? Ayan na naman Pero may sinabi na nga ang Panginoon. Sabi niya, my peace I'm giving you. My peace I'm giving you. Okay? Gusto ko pansinin ito, not as the world gives. Makinig pong mabuti. Not as the world gives. It means the world also offers peace. Pero hindi po peace ang ino-offer ng world. Fish. Fish. Hindi po peace. Fish. O kaya, face. Sige nga. Paano ka dyan? Kaya ang tao, alam nyo, natatandaan nyo si Jesus nang muli siyang nabuhay. Nagpakita ito doon sa kanyang mga disipulos. Pero that time, Thomas was absent. Wala. Hindi siya dahil hindi natin alam. Wala naman binanggit ang Bible. Nasaan ba itong si Apostol Thomas during that time? No? But the following week, Thomas ay nandun na.
Pero prior to that, sinabihan siya ng mga disciples na kasama niya, we have seen the Lord. No! Sabi niya gano'n, not unless I see the mark on His hands, the nail-pierced hands. Sabi niya, I will not believe. Kanya, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita yung pinagpakuan sa mga kamay niya hanggang sa kanyang mga, o yung paan niya, o yung ditong tagiliran niya. Hindi ako maniniwala na nandito ang Panginoon. Sabi niya, okay. The following week, nandun na, present na ang Tomas. Lumabas ang Panginoon bigla. Alam niyo, glorified body na si Jesus eh. So, kahit saan lumulusot yan. Oh, dumating ang Panginoon. Napansin niyo yung banggit ni Jesus? Pag dumarating siya sa mga pagpapakita niya, peace be with you. Ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Peace be with you. Ayan na. O, so dumating si Jesus. Sa inyo ang kapayapaan, peace be with you. O, Tomas, kaagad ng Panginoon. Halika rito, idaiti mo ang iyong kamay sa aking mga palad, dito sa aking mga pinagpakuan sa kamay ko, at idaiti mo rin dito sa aking tagiliran. Sabi ni Tomas, sinambit ni Tomas ang isa sa pinakamagandang papuri sa Diyos at sa Panginoong Jesus. Isa sa pinakamagandang nabanggit ng kahit na sino man sa Biblia. Lumuhod siya sa Panginoon at sabi niya, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Di ba? Sabi naman ng Panginoon, Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ko? Sinasabi ko sa iyo ngayon, I'm telling you now, blessed are those who believe, even without seeing me. Mapalad yung mga naniniwala kahit ako hindi nila nakikita. Yung salitang yun ng Panginoon applicable po sa lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon. Kasi tayo minsan to see is to believe din, di ba? Kaya nawawala yung kapayapaan natin eh. Kasi gusto makita muna natin na okay, na safe and all that. You know what? Sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon. Sinasabi sa akin ni Jesus ngayon. Mapalad ang mga naniniwala sa akin kahit di ako nakikita. Yung sitwasyon mo, ano man yan, kapatid, kaibigan, ito-turn ni Jesus yan into something very beautiful. Kaya alam mo yung kantang in His time, not your own time. Diba? Lord, please show me every day. Diba? Yung magandang kantahin yon. Okay, kasi in His time, in His own time. Alam niyo po, ang Panginoong Hesukristo, hindi siya sakop ng ating time. Siya po ay Diyos. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin. Kaya ang sabi nga niya, pagkatiwalaan lang natin siya. Kasi alam ninyo, tayo po mga tao, hinahanap natin yung peace ng mundo. Ano ba yung peace ng mundo? Sige, bigyan ko po kayo ng example. Peace ng mundo pag marami kang pera. Peaceful daw. Dahil kinabukasan, meron na akong lalaklakin, meron na akong pagkain. You know what? Hindi po yun ang totoong peace. Dahil ang totoong peace is trusting the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ Himself. That's the true peace. You have the true peace within you. Okay? Unang-una, syempre, nakipagkaisa ka na kay Jesus, na born again ka na, nakakilala ka na sa Kanya. Yes, that's real peace. You have your peace na hindi ka napupunta ng impyerno. You are saved forever, once for all time, at hindi mawawala ang salvation mo. Once saved, always saved is a biblical-based doctrine. Banatan man yan ng banatan. Oh, my Lord. Pag lalong binabanatan yan, lalong lumalakas yan. Sinasabi ko po sa inyo. Sapagkat dyan nagmumula ang tunay na kapayapaan. Na alam mo, mahal ka ng Panginoong Hesus, no matter what, kahit ano pa ang mangyari. Amen? Dahil siya ang may hawak sa kaligtasan mo, siya rin ang may hawak sa sanctification mo, siya rin ang may hawak sa pang-araw-araw na buhay mo. Kaya what else can we do than to trust the Lord Jesus na siyang nangako sa atin nang sinabi nga niya, peace I'm giving you, my peace I give unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell so that YouTube itself will notify you doon sa mga susunod na videos natin na gaya nito. Tandaan po ninyo, not until malaman mo ang totoong kahulugan ng kapayapaan, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Not until malaman mo na ang Prince of Peace na si Jesus lang ang pinagmumulan ng totoong peace, hindi ka magkakaroon ng totoong peace. Pero pag alam mo na Jesus
is the one who gives you peace, at yung peace na binibigay niya ay hindi yung peace ng mundo na actually face naman o kaya fish. Okay? Pero ang binibigay ni Jesus na peace is real peace coming from the Prince of Peace himself. Thank you, and Jesus truly loves us all.